7 symptoms and 7 remedies of depression. Ang mga talata ng Biblia natin gagamitin ay kapag Tagalog ay ang bagong ang Biblia, kapag English ay New American Standard Bible, maliban na kung babanggitin. So, 7 symptoms and 7 remedies of depression. Sa Tagalog, 7 mga sintomas ng depresyon at 7 mga remedyo rito. Depression, mga kapatid, sa pangkalahatang kahulugan yan yung damdamin na matinding pagkadismaya o panghihina ng kalooban. At yan para bagang isang malalim na kalungkutan, hindi lang kalungkutan yan, kundi lumalalim ang kalungkutan at nauwi sa depression na para bagang nawawala na tayo ng pag-asa. Alam niyo yung salitang depression ay yan ang word for the pandemic o word of the pandemic. Sapagkat maraming na-depress nga dahil sa pandemic. Pero alam nyo, bago pa lang dumating ang pandemic na ito ng COVID-19, marami na rin taong nade-depress. Pero alam nyo, ang mga mananampalataya, bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi tayo dapat umabot sa pagka-depress. Ano ba yung 7 symptoms and 7 remedies? Yung 7 remedies sa Biblia yan. Yung 7 mga simptomas ng depression, mga kapatid, ay kinuha ko lang yan doon sa aking pagsasaliksik ng kahulugan ng depression at kinuha ko yung mapagkakatiwalaang source, yung Encyclopedia Britannica. Maaring mga kapatid, lalo na sa mga nag-aral ng psychology, maaring hindi lang 7 siguro yan o kaya maaring hindi umabot sa 7. Kung ano pa man yun, mga kapatid, kung ilan man ang bilang ng sintomas ng depression, ay hindi na po masyadong issue yan. Sapagkat itong topic natin ngayon, yung 7 simptomas na yan, ay hinango ko lang doon sa Britannica. Pero yung 7 na remedyo, yung 7 remedies of depression, yan hinango ko sa Biblia. Ngayon, tingnan natin yung aking reference dito sa Britannica.com. Yung English, yung original English na sa ilalim, yung Tagalog na lang ang aking babasahin. No? Ang depression sa psychology, isang kalagayan o pang-emosyonal na estado na minamarkahan ng mga damdaming mababang halaga sa sarili o guilt at isang nabawasan na kakayahang masiyahan sa buhay. Ang isang tao na nade-depress ay karaniwang nakararanas ng ilang mga sumusunod na simptomas. Ito yung mga susunod, yung 7 sintomas na sinasabi ko. Nahango din dyan sa Britannica. Ano-ano yung mga simptomas na inilahad ng Encyclopedia Britannica ng simptomas daw ng depression? Ako na lang ang nagbilang. Hinati ko sa 7 yun, yung inilahad dyan sa definition ng Britannica. So, ang unang bilang na ginawa ko ay yung feelings of sadness, sabi ng encyclopedia. Yan yung damdamin ng kalungkutan. At yung ikalawa ay yung hopelessness, yung feeling of hopelessness din yan, or pessimism. Papaliwanag natin mamaya yan. At yung ikatlo, yung lowered self-esteem and heightened self-depreciation. Ibig sabihin, pinababa ang pagpapahalaga sa sarili at pinataas naman ang pagpapahirap sa sarili. Yung ikaapat, a decrease or loss of ability to take pleasure in ordinary activities. Sa Tagalog, pagbawas o pagkawala ng kakayahang kumuha ng kasiyahan sa mga ordinaryong gawain. Yung ikalima, reduce energy and vitality, slowness of thought or action. Pinagsama ko yung dalawang yan. Nabawasan ng enerhiya at sigla, kabagalan ng pag-iisip o pagkilos. Yung ika-6 na isinaad ng Encyclopedia Britannica ay yung loss of appetite. Sa Tagalog, walang ganang kumain. At yung ika-7, disturbed sleep or insomnia. Nabalisa ang pagkakatulog, yung pagtulog o hindi pagkatulog o pagkakatulog.
So, yan po mga kapatid, yung mga English na term dyan, letra per letra, kinopya ko po doon sa Britannica at tinagalog ko na lang po mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa depression, marami. At dito, isinasaad ang mga lunas ng depression. Pero sa pangkalahatan, itinuturo ng banal na kasulatan ang tungkol sa depression. Mababasa natin dito yan sa Proverbs 12:25. Makikita natin yung salitang depression, mismo yun yung ginamit ng New King James Version ng Biblia. Sa Tagalog, at nandiyan na rin sa English, sa Proverbs 12:25, nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa. Ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Ang sabi dyan, anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. So, ano daw ang nagiging dahilan? O saan ba nanggagaling ang depression? Yung depression dyan sa English, yung sa Tagalog, yung nakakulay dilaw, yung nagpapabigat sa puso. Yan ang depression. At yung anxiety, no? Anxiety in the heart, yan yung pagkabalisa. No? Nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa. Dahil sa pagkabalisa, yun ay nagre-resulta sa depression. Yun ang yung anxiety, yung kabalisahan, yun ang nagdudulot sa tao ng depression. At maraming klaseng pinanggagalingan ang anxiety natin. Yung anxiety, yung kabalisahan. Pag yung kabalisahan na yan ay hindi nagamot, kapag yung mga kabalisahan ay lumala, mauuwi tayo sa depression. At kapag na-depress tayo, maaaring lumitaw na sa atin yung 7 simptomas na ating nabasa kanina. Nababalikan natin mamaya. Pero dito makikita natin may solusyon na ibinibigay ang banal na kasulatan laban sa depression. Ano yung solusyon dyan? Yan, nandyan din sa talatang yan. Yung mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Mabuting salita. Alam nyo, anumang good news, anumang mabuting salita yun, kung yun ay tinatanggap ng taong nade-depress na isang mabuting balita, ay makatutulong sa kanya yun. Pero alam nyo mga kapatid, ang salita natin, maaaring makapagpaliwanag tayo doon sa kapwa natin tungkol sa kanyang kalagayan, makapagbigay tayo ng lakas ng loob, makatutulong yun kahit anong makasisiya sa kanya, nakatutulong sa tao. Kasi sabi diyan, mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Pero dito mga kapatid, sa ating pag-aaral ng Biblia, Bible study to, meron pa bang hihigit na mabuting salita doon sa mabubuting balita o sa mabuting balita na biyaya ng Diyos? Wala na, diba? Kapag nakita natin ng biyaya ng Diyos, kapag nalaman natin yan at tinanggap natin ang mabuting salita ng Diyos, lalo na tungkol sa kaligtasan, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, yun yung mabuting balita. Yun ang good news mawawala ang ating depression, mga kapatid. Di ba? Alam niyo yung lesson na to, hindi ko intensyon ito para sa mga kapatid lamang, kundi lalo-lalo na sa mga kaibigan ninyo. Kung may mga kaibigan kayong nade-depress, na gusto na magpakamatay, na nawawala na ng pag-asa sa buhay, o kaya naguguluhan na sa buhay niya, at nakikita na sa kanya yung mga simptomas, hindi na siya mapagkain, hindi siya makatulog sa gabi, nawawala na siya ng pag-asa sa buhay, parang wala nang kinabukasan siyang hinihintay sa daigdig na to, at lalo na sa daigdig na darating, ay ito'y may share ninyo mga kapatid para sa kanila. Alam niyo, dyan pala sa talatang yan, makikita natin yung solusyon, mabuting salita. At ang inaalok natin sa mga kaibigan natin at ang inaalok ng banal na kasulatan na mabuting salita na talagang magpapasaya sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bagamat ang pagkakasulat dyan ng salitang mabuting salita ay in general yan. Kahit ano namang good word, no? But a good word makes it glad. O nakapagpapasaya ng puso ang mabuting salita. Totoo yung kahit ano, kahit hindi galing sa Biblia. What more, mga kapatid? What more, di ba? Higit na mapapabuti
ang isang taong nade-depress kung ang mabubuting salita ng Diyos, lalo na ang mabubuting balita tungkol sa Ebanghelyo, ang siyang isi-share natin sa mga taong nalulungkot. Alam niyo, marami na tayong lesson yan ng tungkol dyan sa kabalisahan, sa depression, bagamat hindi naman siguro, hindi ko maring hindi ko nabanggit yung depression, pero alam nyo, yung unang broadcast pa lang natin dito sa Facebook, yung unang-unang live streaming no March 15, hinalukay ko nga yan ang topic natin. Hindi depression, kundi takot at kabalisahan. Kung matatandaan ninyo, yung video na ito, mga kapatid, yan yung title. Pag hinalukay nyo yung Facebook account natin, makikita nyo yung unang lesson na dineliver noong March 15 sa live streaming. Hindi pa ganitong itsura ng ating live streaming noon, na meron lang akong katabing maliit na monitor. Kung natatandaan ninyo, no? Ang title ng lesson natin takot at kabalisahan. Mali pa nga yung spelling ko nun. No? Kulang ako ng letter A sa kabalisahan. Pero sa ilalim, pagkatakot at kabalisahan, fear and anxiety. Sapagkat yun yung unang bugso ng lockdown natin. So, minarapat natin yun ang i-deliver. At yan nga, as of today, at least as of yesterday pala, mga kapatid, 27 weeks ago, 1.1, no? 1.1K views yan. Yan ang isa sa mga pinakamalaking views na naganap dyan sa ating broadcast. So, meron na tayong lesson tungkol dyan. At dyan nga, mga kapatid, nadaanan natin ito. Dahil kung babalikan natin, ipahintulot nyo na sungkitin ko yung sinasabi rito. Yan. Kung babalikan natin yan, yung mabuting salita ay nagpapasaya sa puso. Ang nais kong ipasok dito na mabuting salita, bagamat in general yan, wala nang hihigit na mabuting salita doon sa salita ng Diyos. Yun po ang ating paniniwala. Katulad nito, yung alok ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung na-share ko na rin. Kaya hindi tayo papalaot ng gusto dyan sa talatang yan. Pero ang alok nga ng Panginoong Jesucristo sa mga nakakaranas ng mga bigat sa buhay nito, sa mga nanlulupaypay, isa sa mga senyalis ng depression yan nanlulupaypay ka, yung nabibigatan ka sa buhay. Yan ang alok ng Panginoon. Nasabi, lumapit kayo sa akin. Lumapit daw kay Kristo. Kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Di ba? Napakagandang alok yan. Nagkaroon na tayo ng isang buong lesson dyan, kaya hindi na natin masyadong papasadaan yan. Sabi pa rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Matuto raw. Ibig sabihin na learn from me. Ibig sabihin mag-aral tayo kay Kristo. Sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalihin ng aking pamatok at magaan ang aking pasan. O nagkaroon din tayo ng lesson yan. Yan mismo ang main verse natin. Yung kung maalala niyo, pag inalokay niyo yung Facebook account natin, makikita niyo yung icon na yan. Yung come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Kaya hindi na natin didetalye yung mga sinabi ng Panginoon, pero nais kong itutok dito, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon na matuto kayo sa akin. Kasi gusto ko lang suportahan yung sinasabi natin kanina, yung mabuting salita na higit na makatutulong sa isang taong nadidepress. Yan walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bagamat hindi lang yun, exclusive na tumutukoy sa salita ng Diyos. Pero di ba, uulitin ko, hindi ba higit na napakabuting salita kung tatanggapin ng isang tao ang Panginoong Jesucristo, kung susundin na lalapit sa Kanya at mag-aaral sa Kanya o matuto sa akin, sabi ng Panginoon, kung matutupad lang sa buhay ng isang tao yan, ang pangako ng Panginoong Jesucristo, ay makakatagpo kayo, sabi diyan, makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kaya kung nais natin ang kapahingahan, alam ko sa ating mga Kristiyano, meron na tayo niyan. Pero maganda yung naaalala palagi natin yan. At kapag tayo natututo ng mga bagay na yan, ay naibabahagi natin sa kapwa natin. Tandaan ninyo, hindi natin maisishare ang isang bagay na wala sa atin.
Ano man bagay na isi-share natin, karunungan o kayamanan o ano man bagay, hindi mo pwedeng i-share ang isang bagay na hindi mo naman taglay. Di ba? Kaya maganda, di ba, yung punong-puno tayo ng kaalaman tungkol, halimbawa, sa paksa natin, sa depression, halimbawa, na ibabahagi natin yun sa iba. At kung gusto ninyo, ibahagi ninyo ito sa itong gawain natin na ito. Pagkatapos na ito, nakasave to sa Facebook, at meron pang link yan sa YouTube, yung tungkol na sa lesson, may share ninyo sa inyong mga kaibigan, kakilala. So, sabi niya, matuto kayo sa akin. Paano tayo matututo kay Kristo? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita niya. Kaya nga dito mga kapatid, sa ating paksa na 7 sintomas ng depresyon at 7 mga remedyo, isa-isayin natin yung sinasabi ng Encyclopedia Britannica. Number 1, yung symptoms o yung sintomas. Yung number 1 doon kanina, feelings of sadness, damdamin ng kalungkutan. Alam niyo mga kapatid, maring ikaw ba kapatid nalulungkot? O yung kung may kaibigan tayo nakikinig ngayon dyan na hindi gaano nag-aaral ng banal na kasulatan, nalulungkot ka ba? Di naman masama ang malungkot. Dahil natural lang naman, dumarating sa atin ang mga kalungkutan dahil sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay na ito. Ngunit, ang kalungkutan ay hindi dapat umabot sa depresyon. Hindi tayo dapat umabot sa depresyon na nawawalan na rin tayo ng pag-asa dahil sa sobrang lungkot at wala na tayong gana. So, isang simptomas yan. Ang isang taong nade-depress, nalulungkot siya. Pero hindi tayo dapat malungkot ng labis dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang alin. Nang tayo nanampalataya kay Kristo, may ibinigay sa atin para hindi tayo malungkot. Ano yun? Ang espiritu na mang-aaliw. Yan ang Holy Spirit. At ang napoproduce ng Holy Spirit sa buhay natin, kung, meron niyang kung hindi automatic yan, kung tayo magpapasakop sa salita ng Diyos, kung susunod tayo sa mga utos ng Diyos, magkakaroon na kaganapan sa atin itong bunga ng Espiritu. Yung sinasabi rito sa Galatia 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan. Focus lang tayo, marami, no? Focus lang tayo doon sa kagalakan, kapayapaan. Sapagkat yan, di ba, ang may kaugnayan doon sa symptoms ng depression. Di ba? Symptoms ng depression, balikan natin, yung feelings of sadness. Hindi ka dapat umabot sa tumagal ka pa dyan. Okay lang ma-feel mo ang sadness. Pero pansamantala lang. Hindi yung tatagal ka na. Bakit? Dapat may bunga ka ng kagalakan, kapayapaan. Dapat nasa buhay natin yan sapagkat yan ang bunga ng Espiritu. Yan yung resulta ng pagkakaroon natin ng Espiritu Santo sa buhay natin. At yan, ipinangako nga ng Panginoon Kristo. Ang tawag nga dyan ng Panginoon Kristo ay mang-aaliw eh. Kung mang-aaliw yan, sa panahon ng kalungkutan mo, aaliwin ka ng Espiritu Santo. Sabi nga dito si John 14:15, ang sabi ng Panginoon, nung siya nandito pa sa lupa, sabi niya, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos at hihingin ko sa Ama. At kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, comforter, mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. So, kailangan nauna dyan? Ito kailangan mga kapatid. Dinidiin ko na rin to palagi. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Alam niyo mga kapatid, kailangan tumupad ng tao sa utos ng Panginoon. Kapag tumupad ng tao sa utos ng Panginoon, dadalangin ng Panginoon sa Kristo, bibigyan tayo ng mga aliw. Ang totoo niya mga kapatid, lahat ng sumampalataya kay Heso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, binigay na sa kanila, binigay na sa atin ang mga aliw. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, i-exercise natin. Isa katuparan natin ang pananampalataya natin. Na tayo nananampalataya kay Kristo, na tayo ay ipinagkalooban na ng Holy Spirit, na dapat ngayon kung
nakakaranas man tayo ng kalumbayan, puro mga panandalian lamang yan. At tayo nakakaalis agad sa kalumbayan sapagkat meron tayong bunga ng Espiritu ng kagalakan at ng kapayapaan. Yung dalawang bagay na yan, kagalakan at kapayapaan, kapag nasa buhay natin yan, kapag nagiging bunga yan sa atin ng Espiritu, ay tiyak, wala tayong kalungkutan. Dahil kagalakan na nga, tapos may kapayapaan ka pa. Kailangan lang manampalataya tayo at tumupad. Kasi sabi yung sumunod na verse dyan, importante na nakikinig ka nga, natututo ka kay Kristo na nanampalataya ka. Sapagkat kung ikaw ay hindi na nanampalataya, ang tawag ng Bibliran ng Bagong Tipan, taga-sanlibutan ka. Nakafocus ka lang sa sanlibutan, nakafocus ka lang sa lupa. Kaya, paano mo mararating yan? Ito nga sabi, yung sumunod na talata, ito ang espiritu ng katotohanan, yung Holy Spirit na tinutukoy, na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Alam mo, sa pag-aaral ng Biblia, pag sinabing sanlibutan, yan yung mga hindi kumikilala sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Mga taga-sanlibutan. Ang espiritu ng katotohanan, hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Sapagkat siya'y hindi nito nakikita at nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. So yun po mga kapatid. Kung nalulungkot tayo, alalahanin natin na meron tayong mga aliw. Manampalataya lang tayo. Pag-pray natin yan mga kapatid. Para ma-claim naman natin. Yan yung mga kine-claim natin na dapat yung bunga ng Espiritu ay nasa atin. Tinutupad natin ang salita ng Diyos, magkakaroon ng kaganapan yan. Conditional yan mga kapatid. Hindi automatic yan. Kailangan magpasakop ka sa salita ng Diyos. At ang pagpapasakop sa salita ng Diyos, yung sumusunod ka sa salita ng Diyos. Hindi magic yan na yung sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari yan. Hindi. Mangyayari lang yan kapag nagpasakop tayo, tumupad tayo ng salita ng Panginoon. So yung kalungkutan, okay lang yan. Pero hindi nagtatagal yan sa isang Kristiyano. Sapagkat siya'y merong mga aliw na nagbibigay sa kanya ng kagalakan, nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Tandaan nyo yan. Huwag tayong padadaig sa kalungkutan. Hindi masama malungkot, pero huwag kang padadaig sa kalungkutan na aabot ka sa depresyon at kawalang pag-asa. Symptoms number 2. Sa encyclopedia sabi, hopelessness or pessimism. Ano ba yung pessimism? Kawalan ng pag-asa o pessimismo. Ano ba yung pessimismo? Tama yun, mismo, yung pessimismo. No? Pessimismo, ito ang ibig sabihin niya, a tendency to see the worst aspect of things or believe that the worst will happen. A lack of hope or confidence in the future. Kung tatagalugin natin yan, mga kapatid, ang pessimismo raw ay isang pagkahilig na makita ang pinakapangit na aspeto ng mga bagay o maniwala na mangyayari ang pinakamasama. Para baga meron ka kinatatakutan na meron masama mangyayari palagi at yung nakikita mo sa paligid mo, puro pangit. Di ba? Yun ang pessimismo. Kasi, ano ka na hopeless Hopeless, nawala yung pag-asa mo Alam mo yung buhay ng isang Kristiyano ay punong-puno ng pag-asa. Kapag ikaw ay magbabasa ng banal na kasulatan, makikita mo dyan ang napakaraming mga bagay na magbibigay sa atin ng pag-asa. Yan ang remedyo rin. No? Mag-aaral ka pa rin ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng mga pag-asa. Tingnan nyo, sabi rito sa Roma 12:12. Magalak kayo sa pag-asa. Isipin, talagang pag meron kang pag-asa, magkakaroon ka ng kagalakan. Magalak ka sa pag-asa. Maging matiisin sa kabigatian, matyaga sa pananalangin. So nakita nyo, no? Pag-asa, dapat ikagalak natin. Ano ba pag-asa natin mga Kristiyano? Dito ba sa buhay na ito? Hindi. Meron dito tayo na konting pag-asa na ibig sabihin ng pag-asa lang sa buhay na ito. Yung kaya nating mabuhay rito nang may kagalakan, okay yun. Pero yung pag-asa talaga natin ay tinuturo ng banal na kasulatan na doon dapat ibuhos natin ang bigat ng ating mga inaasahan. Ano yun? Sabi ni Pablo sa Roma 8:23, at hindi lamang sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may
dumaraing din sa ating mga sarili. Sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos sa ating katawan. Yun ang hinihintay talaga ng mga Kristiyano, ang pagtubos sa ating katawan. Yun, ibig sabihin yung papalitan yung katawan natin na namamatay, na nabubulok, papalitan niya ng maluwalhating katawan. Pag-asa ba natin yan? Yung sumunod na verse, yung dikit na verse yan, yung sumunod, 23 and 24, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Sabi sa English, for in this hope we were saved. Ano yung for in this hope? Ito, atras ulit natin, ang pagtubos sa ating katawan. For in this hope we were saved. No, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asa nakikita, hindi pag-asa sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita. So makita nyo mga kapatid, no, yung pag-asa natin, hindi yung sa buhay lamang na ito. Sapagkat yung pag-asa talaga mga kapatid, tumutukoy sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya sabi ni Pablo, sapagkat sino nga umaasa sa nakikita. Pag nakikita mo na, hindi na pag-asa yan. Pag pag-asa tungkol sa future, at tungkol sa future, ang ating pag-asa mga kapatid, balikan ko ulit, ang pagtubos sa ating katawan. So yan ang pag-asa natin mga kapatid ha. Kung ang pag-asa mo nakasandal sa asawa mo, pag namatay yung asawa mo, wala ka na pag-asa. Kung ang pag-asa mo nakasandal sa mga mahal mo sa buhay, sa girlfriend mo, boyfriend mo, o kung sino pa man yan, kung ano pa man bagay yan, lahat yan nawawala. Lahat yan naglalaho. Maghihiwa-hiwalay rin tayo. Pero ang pag-asa natin mga Kristiyano, mga kapatid, ay yung, balik ulit natin, ang pagtubos sa ating katawan. Tandaan yan. Huwag kayong aasa doon sa mga pangarap ninyo. Hindi yan ang hope natin. Mga ano lang yan, dito lang sa buhay na nito. Pero kung diyan mo isasandal lahat ng pag-asa mo, malulugi ka. No? At paano pa ma-develop ang pag-asa natin? Lalong titibay ang pag-asa natin sa mga isinasaad ng banal na kasulatan. Siyempre, magbasa tayo ng Biblia. Mag-aral tayo, kaya nga sabi ni Kristo, matuto kayo sa akin. Di ba? At yung mabubuting salita, yan ang nagpapaalis ng kabigatan sa puso natin, ng depresyon. Sabi nga sa Roma 15:4, tungkol pa rin sa pag-asa, ang sabi, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Nakita nyo, no, yung inline yan sa sinabi ng Panginoon Kristo, matuto kayo sa akin. Sabi rito, isinulat upang tayo ay matuto. Ano ang bagay na naisulat? Ang tinutukoy niyan, pag tingnan niyo yung konteksto niyan, sinulat sa mga banal na kasulatan, kaya ipinasulat ng Diyos yan upang tayo ay matuto. Upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan. Yung pag nagbabasa ka ng Biblia, na salita ng Diyos, pinapasigla ka ng mga kasulatan. Sa pamamagitan nun ay magkaroon kayo ng pag-asa. O lalong madedevelop ang ating pag-asa. Lalong uunlad ang ating pag-asa habang lumalalim ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, doon pa lang sa unang porsyon ng ating aralin, doon sa unang talata na ating nabasa kanina, na yung mabuting salita ay nagpapasaya sa puso. Salita ng Diyos ang higit na may aalok natin sa ating kapwa at mismo sa buhay natin. Yun ang kailangan natin. So nakakadalawa na tayo. Pangatlo, no? Bibilisan natin. Matapos natin na maaga, itong 7. Nasa 3 pa na tayo. Pero madali lang ho naman ito. Sang-ayon sa Encyclopedia Britannica, ang isang symptoms ng depression, lowered self-esteem and heightened self-depreciation. Alam mo, pag sinabing depreciation, di ba, yung pagbaba ng value. Kaya, ang translation ko rito, binaba ang pagpapahalaga sa sarili at pinataas ang pagpapahirap naman sa sarili. Di ba? Kailangan, alam nyo, kailangan magkaroon tayo ng self-esteem.
O bakit natin pinabababa ang ating sarili kung samantalang sa mga pangako ng banal na kasulatan, alam ko hindi natin nararanasan yan. At inaasahan ko naman mga kapatid, lalo na kung hindi kayo nag-a-absent sa ating broadcast nito, ang dami na nating pinagsasabi tungkol sa mga magpapalakas ng ating kalooban na binabasa lang naman natin sa banal na kasulatan. Pero itong lesson nito parang pagpapaalala, pambus, ibig sabihin para lalong lumakas ang ating mga kaalaman, lumakas ang ating pananampalataya, tumibay ang ating mga kalooban. Tingnan niyo mga kapatid, hindi natin dapat maranasan yan. Yung malower ang self-esteem natin, yung mararanasan natin yung maging parang tingin natin sa sarili natin nawawala na ng halaga. Di ba? Yung pagpapahalaga sa sarili. Yung parang ini-small mo masyado ang sarili mo. Samantalang, di ba napag-usapan natin doon sa topic natin, grace through faith, sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ay kasama tayong maghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Na nabanggit doon, hindi na natin nasama rito na tayo muling binuhay na kasama ni Kristo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Mataas na kalagayan yan, paupuin ka sa sangkalangitan. Bagamat hindi pa literal yan sa panahon natin ngayon, kundi dahil sa pananampalataya, kaya nasabi ni Apostol Pablo na tayo pinaupo na sa sangkalangitan. Pero sa langit ka pa pinupo, doon sa tabi ng trono ng Diyos. Bakit naman magiging mababa ang tingin natin sa sarili na para bagang nawala na tayo ng halaga sa daigdig na to? Yan ang taong nadidepress At sa isang mananampalataya, hindi bagay yung ganyan. Kahit ano pa hirap natin sa buhay. Hindi naman ng kayamanan na magpapaangat ng ating self-esteem Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, yung ating pagkakilala sa Diyos. At kailangan din natin sa buhay mga kapatid para talagang maranasan natin na tayo'y itinataas ng Panginoon. At kung may nakikinig man na kaibigan natin dito na hindi pa gaano nag-aaral ng salita ng Diyos, ang kailangan sa buhay kung gusto natin maitaas ng Panginoon. Pag naitaas ka, di siyempre, mataas na rin ang esteem mo. Yung pagpapahalaga mo sa sarili. Pero hindi pagyayabang ito. Itong babasahin natin talata para maiangat tayo ng Panginoon, hindi naman maging mababa ang tingin natin sa sarili natin at hindi tayo parang api-api, akala natin inaapi na tayo ng daigdig. Gusto niyong tumaas? Ito ang sabi sa James 4:4 magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So pagpapakumbaba, humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. O, diba? Paano natin gagawin? Humble yourselves. Ibig sabihin, magpasakop tayo sa Panginoon. Paano ang pagpapasakop? Para maintindihan natin, letra por letra. Ibig sabihin, nagpapasakop ka, sumusunod ka sa utos ng Diyos. Nagpapasakop ka. Diba? Yun ang ibig sabihin na humble yourselves in the presence of the Lord. Sumunod ka sa salita ng Diyos. Huwag kang magmalaki. Huwag kang magmayabang. Huwag kang magpalalo. Magpasakop ka. At Kanyang itataas ka. Yun ang pangako ng Diyos. So, ganoon na naman ang remedyo rin. Para magamot natin to. Yung binababa ang pagpapahalaga sa sarili, bakit gano'n ang tingin mo sa sarili mo? Wala ka bang pananampalataya? Hindi ka ba nananampalataya na ikaw ay pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan? So alam nyo yung mga simptomas na to mga kapatid. 7 yan, no? May lalago mo lahat yan sa sumunod ka sa salita ng Diyos at mapapabuti ang buhay mo. At hindi ka aabot sa depresyon. So yun, kailangan na magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon para naman maiangat tayo, maitaas tayo ng Panginoon. So yung ikatlo, no? Yung ikaapat, mga kapatid, alam mo maraming talata tayong pwedeng gamitin Sa bawat simptomas, maraming mga solusyon na pwede nating ilahad sa banal na kasulatan. Kaya lang, 7 yan hahaba tayo kung sa bawat isa marami tayong talatang gagamitin. So ito ay eye view, bird's eye view, na detalyado din naman kahit papano.
So yung ikaapat na symptoms mga kapatid ay a decrease or loss of ability to take pleasure in ordinary activities. Ito yung pagbawas o pagkawala ng kakayahang kumuha, kakayahang kumuha ng kasiyahan sa mga ordinaryong gawain. Ibig sabihin, hindi ka na nasisiyahan sa mga sitwasyon ng buhay mo. Wala ka ng contentment, wala ka ng kaligayahan, hindi ka na nasisiyahan sa kung ano man ang kalagayan mo ngayon. Na maaaring mayaman ka, hindi ka na rin nasisiyahan dyan. Mahirap ka, lalong hindi ka na nasisiyahan. So, ano man ang antas? So, pwede mangyari ang depression na ang symptoms niya ay wala na, parang wala na siyang kaligayahan. Alam niyo, dapat makontento tayo ano man ang sitwasyon natin. Gaya na sinasabi rito ni Apostol Pablo sa 4:11 ng Pilipos. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ito mga kapatid tungkol sa kalagayan na ating kinaroroonan. Yan nga sabi dyan, anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ano raw? Sapagkat aking natutuhan ang masiyahan. Masiyahan. Ano yun sa English na masiyahan? For I have learned to be content. So, tungkol yan sa pagiging kontento mo. Pag sinabing content, sa Tagalog yan, yung masiyahan ka kung ano man ang iyong kalagayan. Ano ba mga kalagayan? Ang sinabi ni Pablo na dyan natutunan niya, kaya niyang gawing masaya ang kanyang sarili, ano man ang kanyang kalagayan. Sa 4:12, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay o sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. So yun, lahat ng negative, positive. Negative, positive yan dahil may kabusugan, merong kagutuman, may kasaganahan, may kasalatan. Kaya hindi ni-discuss ni Apostol Pablo rito mga kapatid, yung natutunan niya na maging kontento, na maging masaya sa magandang kalagayan at sa masamang kalagayang pisikal. Kabusugan, kagutuman, kasaganahan, kasalatan. Kaya yung sumunod na verse, yung popular na popular, minsan mali pang gamit na marami, sinabi ni Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. I can do all things through Him who strengthens me. So makita niyo, lahat ng mga bagay. Ano yung lahat ng mga bagay? Minsan nagagamit nga ng mga prosperity teachers yan na lahat ng bagay magagawa mo. Yun ba ang context nun? Kitang-kita naman natin lahat ng mga bagay dyan, mga kapatid. Hindi tungkol yan sa pagkiklaim mo ng lahat ng mga bagay. Dahil hindi naman totoo na ang mga Kristiyano, maski yung mga nagtuturo na ang lahat ng bagay, nililiteral nila na lahat daw, wala na exemption. Kung ano maisip mo, yun na yun. Hindi yun. Gusto mo ng kotse? Sige, kaya mo yan kapatid. Lahat ng bagay, kaya mong gawin. Gusto mo ng house and lot? Lahat ng bagay kapatid, kaya mong gawin yan. Gusto mo na makakita ng magandang trabaho? O sige, lahat ng bagay, magagawa mo. Hindi dyan ang application yan. Yung lahat ng mga bagay na tinutukoy dyan ay tungkol doon sa yan. Kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kaya mong matutuhan. Kaya mong i-adapt ang sarili mo sa mga bagay na yan. Kaya alam nyo yung translation na yan, sa Revised Tagalog Popular Version, ito pagkakatranslate, ang lahat ng ito'y magagawa ko. Nakita niyo may tinutukoy na ito? Anong ito? Sa verse 13, yung sinasabi sa verse 12, ang lahat ng mga ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano yung ito dyan, mga kapatid? Yung kung ano ba yung i-claim niya na magkakaroon siya ng kayamanan o kung magkaroon siya ng kagalingan. Hindi nga. Si Pablo nga, hindi nga niya napagaling yung kanyang sarili. Sa kanyang sakit Sa kanyang taglay na pananampalataya, ay hindi niya napagaling yung kanyang karamdaman. Natatandaan niyo yung 3 beses siyang dumalangin. Kaya mga kapatid, ang context nito, yung itong tinutukoy dyan, ay ito. Yung marunong ako magpakababa, marunong magpakasagana, marunong na alam niya yung lihim ng kabusugan, kagutuman, kasaganaan, maging sa
kasalatan. Kaya sa Revised Tagalog Popular Version, ang lahat ng ito'y, yung binanggit niya sa 12. So, huwag kayo maniniwala doon sa mga prosperity teachers na yan. Wala na mga bagay, o kapatid. Ano, palagi natin binabanggit yan kasi hindi pa rin natututo ang iba na dapat na makita natin dyan. Nagkaroon na nga tayo ng lesson dyan, di ba? Tinignan ko kasi natatanda ko sinearch ko. Yan, tingnan nyo sa Facebook account natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Hirap na hirap pa nga sa pagbigas ng salitang strengthens na meron 549 views as of yesterday. 20 weeks ago. Yan mismo ang title natin. Yan mismo ang main verse natin. Piniliwanag natin ng detalyado just sa araling yan. Na tumakbo yan na halos kulang-kulang isang oras. So nakita niyo mga kapatid, no? So, nasaan sintomas na ba tayo? Yung kawalan ng pag-asa. Teka, tingnan natin ha. So dito tayo sa under tayo ng yan, yung decrease or loss of ability to take pleasure in ordinary activities. Yung wala tayong kakayang kumuha ng kasiyahan. Dapat hindi tayo umabot dyan mga kapatid. Na mawalan tayo ng kasiyahan, na kumuha ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ang lahat na ito'y magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Sa bawat sitwasyon ng buhay natin, kaya nating kumuha ng kasiyahan dyan dahil sa kay Kristo nagpapalakas sa atin. So, mga kapatid. So, punta naman tayo sa ikalima. Konting-konti na lang mga kapatid. Ikalima ito. Hanggang 7 lang naman ito. No? Sangayon sa Encyclopedia Britannica, ang isang simptomas ng taong nadidepress ay yung nabawasan ng kanyang enerhiya at sigla. Yung kabagalan ng pag-iisip o kilos. Bunga nung na-reduce na nga yung energy mo at yung vitality mo, yung kasiglahan mo. Tinatamad ka na rin mag-isip, tinatamad ka na rin kumilos. Hindi dapat ganun, kapatid. Nang dahil sa problema, nababawasan ng energy mo, na dahil sa masamang pangyayari sa buhay mo, dapat nga masiyahan ka. Pag nasiyahan ka, tuloy ang energy mo. Pero may pinapayo po ang banal na kasulatan para tayo sumigla palagi. Dito sa Hebreo 12:2, ito ang payo. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kalagayang o sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Unang payo dyan, pagmasdan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa English, fixing our eyes on Jesus. So dapat yung paningin natin na kay Jesus. Hindi naman literal yan. Focus lang ang ating mga isipan. Ang ating damdamin, ang ating buhay, ang ating lahat sa buhay natin. I-focus natin sa ating Panginoon Kristo. Siya ang titingnan natin palagi. Siya ang dapat nating isipin, siya ang dapat nating alalahanin. Ganun lang yun di ba? Parang lang yan para hindi ka mahilo sa paikot-ikot ng istorya ng buhay nito, tumingin ka lang kay Jesus. Alam niyo kung bakit ko nagamit yun para hindi ka mahilo? Pansinin ninyo mga kapatid. Nasubukan ko na to Umikot-ikot kayo, diyan lang sa permis na kalagayan ninyo. Nakatayo kayo, magpaikot-ikot kayo. Yung mata ninyo, i-focus nyo lang halimbawa sa isang object habang umiikot kayo. I-focus nyo lang sa isang object. Ikot. Paikot-ikot ka. Hindi ka mahihilo. Nakatulad ng pagkahilo na yung mata mo walang pinofokusan. Yung walang tinitingnan. Halimbawa, umikot ka na papagayan. Lahat na makita mo, tinignan mo. Sa pag-ikot mo, lahat na makita mo, tinignan mo. Tumingin ka lang doon sa isang punto. O kaya maganda, tumingin sa taas. Tumingin ka sa taas. Isa lang titigan mo sa taas. Halimbawa, yung bombilya lang. O yung pako lang sa kisame mo. Yun lang titigan mo. Magpaikot-ikot ka, nakatingin ka lang doon. Hindi ka mahihilo. Parang ganun lang yan, mga kapatid. Pag marami tayong nakikita, mahihilo ka. Ikot ka na ikot, dahil makita. Pagkatapos mo ikot, babagsak ka. Sabi rito,
Fixing our eyes on Jesus. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ano pa payo dyan? Tingnan nyo. Tungkol doon sa symptoms na uusapan natin ngayon. Na, ano ba yung symptoms na pinag-uusapan ngayon? Yung na-reduce ang energy, yung para bagang nang lupay-pay ka. No? Parang ganyan, na-reduce ang energy mo. Ito pa, isa mo na verse dito, no? Verse 2 yan, no? Yung verse 3, tingnan niyo yung verse 3. Isaalang-alang ninyo siya. Bibigyan, talagang iisipin natin palagi siya. I-consider natin siya palagi sa buhay natin. Bibigyan natin siya palagi ng pagsasaalang-alang. Saalang-alang daw natin siya. Na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Kasi dapat talagang iniisip natin siya palagi. Bakit? Upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Hindi ka abot doon siya, mawala ka ng gana, di ba? Para bagang nabawasan na kalakasan mo, tinatamad ka na. Focus lang sa ating Panginoon sa Kristo. Pag-focus mo sa ating Panginoon sa Kristo, ano sabi ni Kristo? Mag-aral kayo sa akin. Alam niyo, talagang pag-aaral ng salita ng Diyos, marami may tutulong yan. Alam niyo, nanghihina tayo. Pero kung ang pagtitiwala natin palagi ay nasa Panginoon, maring physically, manghina tayo, pero yung kalooban natin, ang pananampalataya natin, palakas yan. Yun naman ang mahalaga eh. Di ba? Yung kalooban, yung pananampalataya natin, yung isipan natin, yung emosyon natin, dapat malakas sa Panginoon dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Tingnan niyo sabi dito sa Isaias, no? Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Totoo naman yun eh. No? Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So yan po mga kapatid. No? Yan ang ika nga na kailangan natin. Silang naghihintay sa Panginoon. Yan yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Yung mga naghihintay sa Panginoon, magkakaroon sila palagi ng bagong kalakasan. Na maaaring physically, talagang hindi natin maalis yan. Habang tumatanda tayo, pahina tayo ng pahina. Ang mahalaga, yung malakas ang pananampalataya natin. Yun yung talagang lakas na ipagkakaloob sa atin. Na parang agila. Diba? Alam niyo, agila, matibay na ano yan, na ibon yan. Kita niyo parang ibon lang yan, ang lalakas ng braso niyan. Nagbibit-bit ng mga kambing yan, ng mga napapanood ko sa YouTube yan eh. Kung paano yung nandadagit yung ibong mandaragit eh. Talaga ang lalaki ng braso yan. Kayang kumuha ng ano yan eh. Nung kinuha nga yung napanood ko, kinuha yung kambing eh. Inilibad, tapos inilaglag eh. Nakita nyo, ganun kalakas yung mga yan. So, yun o, mga kapatid. No? Yung ika-6 na symptoms. Ika-6 na to. Yung loss of appetite, yung walang ganang kumain. Pag wala kang ganang kumain, mukhang simbolo ng depression yan. Pero may kilala ako, habang nadidepress, lalo lumalakas ang pagkain. Pero, hindi nasama rito, no? Nadinig ko na rin yun eh. Ang minsan, pag depression tao, lumalakas ang pagkain. Dinadaan na lang niya sa pagkain. Pero wala sa encyclopedia yun, no? Pero nadidinig ko sa radyo yun. Pero dito na lang muna tayo. Nakalimit lang tayo rito sa sinasabi ng Encyclopedia Britannica. Loss of appetite, walang ganang kumain. Nasa Biblia rin yan eh. Yung walang ganang kumain. Ano sabi ng Biblia sa walang ganang kumain? Sa Awit 107:18, ang anumang uri ng pagkain ay kinasuklaman ng kanilang kaluluwa at sila'y nagsilapit sa mga pintuan ng kamatayan. Ayan yung sitwasyon dyan. Ayan yung mga taong ika nga na nawalang ganang kumain, tapos kinasuklaman nga yung kinasuklaman nila yung pagkain. Ibig sabihin, wala silang ganang kumain, di ba? At sila'y nagsilapit sa mga pintuan ng kamatayan para baga malapit na sila mamatay. Pero may nangyari kasi rito, kaya ginamit kong talatan to. Yung sumunod kasi, na magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon na sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Kaya niya, no?
Ano solusyon dun? Wala kang gana kumain? Dumaing ka sa Panginoon. Wala kang ganang kumain dahil sa problema mo. Yun ang dahilan nun eh. Dahil doon sa bagay na nagpapadepress sa'yo. O kung hindi mo man ma-detect yan kung ano yan, abay dumaing ka sa Panginoon. Ang sabi dyan, nagsidaing sila sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? At iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Anong ginawa pa ng Panginoon? Sinuko niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Iniligtas niya sila sa kapahamakan. So sinugo ang salita, either na sinugo yung salita ng Diyos o kaya nagsalita ang Diyos, kaya gumaling sila. Either doon, mga kapatid. At ano nangyari? Ano sabi ng sumulat ng awit? Purihin nawa nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. So dapat yung kagalingan magtulak sa tao mula sa pagkakasakit, pinagaling ka ng Panginoon, dapat magtulak sa tao yan ng pagpupuri sa Panginoon dahil sa tapat na pag-ibig ng Panginoon, dahil sa kanyang kahanga-hanga mga gawa sa kanila. Tuloy pa natin. At maghandog nawa sila ng mga alay ng pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awit ng kagalakan. So dapat yun ang tendency nun. Pero yung tendency ng ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Mag-alay ka sa Kanya, magandog ng mga pagpapasalamat sa Diyos. Pero saan nagsimula yung verse na yan? Doon sa walang ganang kumain. Kinasusuklaman ng pagkain. Kaya anong ginawa nila? Dumaing ngayon sila sa Panginoon. At iniligtas sila ng Panginoon. Kaya kapatid, kung may depression at nauuwi ka sa wala ka ng ganang kumain dahil sa depress ka, manalangin ka sa Panginoon. Marami ng verse na yun, hindi ko na sinama rito Yung sa Philippians 4:6, di ba? Sa halip na mabalisa kayo, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng kaisipan ang siyang mag-iingat ng inyong mga puso kay Kristo Jesus. Sa Filipos 4:6 yan hanggang 7. Hindi ko na naisama rito dahil madalas na natin ma-share yun. O sa huling bahagi mga kapatid, yung ikapito na simptomas ng depresyon na nasa Encyclopedia Britannica, nating referensya, ay yung disturbed sleep or insomnia. Yung naistorbo ang pagtulog mo, nabalisa ang pagtulog o hindi pagkakatulog. Diba? Ganun ang nagiging resulta kung minsan yan pag ikaw ay nade-depress. Pero ang sabi ng Panginoon dito, eto tingnan nyo. Kapag ikaw ay nakahiga, hindi ka matatakot. Kapag ikaw ay humimlay, magiging mahimbing ang iyong tulog. O sino yan? Siyempre gusto natin yan. Pag nakahiga tayo, walang takot. Kapag talagang nagpapahinga tayo, nakahimlay na tayo, mahimbing ang ating tulog. Paano tayo makararating dyan? Para ika nga mawala yung mga insomnia na yan. Sumunod na talata dyan, 24 yan, 25. Huwag kang matakot sa pagkasindak na bigla o sa pagdating ng pagsalakay ng masama. So, yun yung sumunod na talata, no? Doon sa binasa natin sa 24 tungkol sa pagkakatulog. Kasi talagang yung pagkatakot, yun yung yung hindi magpapatulog sa iyo Yung kabalisahan, yung anumang pagkatakot yan, yung fear, no? Kung ano man ang problema dyan, kung ano man ang iniisip mo mga negatibong bagay, yun ang hindi magpapatulog sa iyo. Kaya ang payo rito, huwag kang matakot sa pagkasindak na bigla. Ano yung pagkasindak na bigla? Gaya halimbawa na itong pandemic na to, yung COVID-19. Di ba nagkabiglaan yan? Bigla na lang sumulpot yan. Na ang ganda-ganda natin, ang ganda-ganda na plano natin, biglang, pak! Dumating ang COVID-19, tigil tayo lahat. Natulala tayo nung unang broadcast natin. Kaya nga yung tinapik natin agad Yung tungkol sa pagkatakot, takot at kabalisahan. Yun ang unang topic natin, March 15. Sapagkat maraming nasindak at magla-lockdown. Hindi natin alam kung ano itsura ng lockdown nun. Huwag na tayo matakot, no? Huwag tayo masindak na bigla. Huwag ka matakot sa pagkasindak na bigla. Yung pala, no? Yung bigla ang mga pangyayari. Yung sudden fear. Do not be afraid of sudden fear. O sa pagdating pa sa laki ng masama, kahit may mga banta pa nga nakasamaan huwag tayong matakot
So hindi tayo dapat na depress mga kapatid. Bakit ganyan ang sabi? Bakit ganyan ang sabi dyan? Ito sa uling talata natin. Sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong pagtitiwala at iingatan mula sa pagkahuli ang iyong mga paa. So, ang confidence natin, yung sinasabi dyan ng pagtitiwala, for the Lord will be your confidence. Kumpiyansa. Pag kumpiyansa ka, malakas ang loob mo. Matibay ang pinagkakapitan natin sapagkat ang pinagkakapitan natin ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa Kanya dapat ang ating pagtitiwala. Sa Kanya natin dapat ilagak ang ating mga kabalisahan. No? Ilagak natin ang lahat ng mga problema natin sa Panginoon. Pananampalataya ang solusyon sa lahat ng na-describe natin dito ng mga remedies, no? Against dun sa mga simptomas ng depresyon, yung mga remedies natin, binasa natin sa Biblia, paano magkakaroon ng katuparan sa atin yan? Pananampalataya, sapagkat ang buhay sa ilalim ng Ebanghelyo ay mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Palagi kong sinasabi yan sapagkat yan yung sinasabi doon sa Roma 1:16 hanggang 17. Di ba? Kailangan natin i-exercise yung pananampalataya. Lahat ng binasa nating salita ng Diyos, paniwalaan natin na mangyayari sa atin. Yakapin natin, sampalatayanan natin. Sa Kanya tayo huhugot ng kagalakan at kapayapaan. Sa mga salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Sa salita ng Diyos tayo huhugot din. Sa Panginoon, siyempre, ang salita niya. So sa Panginoon tayo, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, nagbibigay sa atin niya ng mga pag-asa, ng kasiglaan upang huwag tayong manlupaypay. Diyan din tayo huhugot ng pagtitiwala at ng confidence. Diyan din tayo huhugot ng kasiyahan mula sa lahat ng mga bagay, anuman ang sitwasyon natin sa buhay nito, ay nasisiyahan tayo sapagkat tinutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo niya sa atin ng Kanyang mga banal na salita. Kaya mga kapatid, yung ating paksa tungkol sa 7 symptoms and 7 remedies of depression, ang 7 remedies of depression, mga kapatid, actually isa lang ang remedyo yan. Manampalataya tayo sa Panginoon, sa tunay na kahulugan ng salitang nananampalataya, na ikaw ay nagtitiwala sa Kanyang salita, na ikaw ay nag-aaral ng Kanyang salita, na ikaw ay tumutupad ng Kanyang salita. Yan ang taong nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hanggang dyan mga kapatid, tayo mga Kristiyano, hindi tayo dapat madepress. Walang madedepress sa atin, sapagkat pag may nadepress sa atin mga kapatid, yan ay tanda ng nababawasan ka ng pananampalataya. Manampalataya lang tayo. Patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag kang mag-a-absent mga kapatid sa ating pag-aaral dito. Palagi niyong paglaanan ng oras yan. Hanggang dyan, purihin natin ang Panginoon at tayo muling manalangin.